aking morning devotions for today ay mabasa po sa Santiago. English is sa James po ang aking pagay. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life of my employers. Thank you Lord po sa park na to. At thank you Lord po sa aking buhay. Let your will done po Lord. At sa aking pamilya sa Pilipinas. Thank you Lord sa kanilang kaligtasan sa araw-araw. At good health. At ang aking mga magulang ay sa kanilang long life. At sa mga manunod po Lord, let your will be done din po sa kanilang buhay na makapagbasa po ng iyong banal na salita na ito ay kanilang itanim sa kanilang puso't isipan. Jesus name I pray. Amen. Babasahin ko po sa Santiago chapter 1. Chapter 1 na lang po para po medyo may idea rin po kayo. Kasi po ang pagbabasa po talaga ng Bibles is hindi po siya by verse. Kumbaga po, kung pagtutunan niyo po talaga ng talagang hindi lang po sentence kundi isang chapter by chapter para po maintindihan po ang nilalaman. Pagbati sa Santiago at alipin ng Diyos at ang Panginoong Hesukristo ay bumabati sa 12 lipin na nasa pangangalat, pananampalataya at karunungan. Mga kapatid ko, itinuring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay nagbibigay sa Kanya. Ngunit humingi siya ng may pananampalataya at walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat mag-akala na siya ay tatanggap ng anumang bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Ngunit ang kapatid na hamak ay hayaang magmalaki sa kanyang pagkakataas at ang mayaman sa kanya ay pagkaaba sapagkat siya ay lilipas na gaya ng bulaklak. Parang sapagkat ang araw ay sumikat na may nakakapasong init at tinutuyo ang damo at nilalagas ang bulaklak nito at nawawala ang kagandahan nito. Gayon din ang taong mayaman, nalalanta sa gitna ng kanyang abalang pamumuhay. Tukso at pagsubok. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na siya ay tatanggap ng putong ng buhay at ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Huwag asabihin ang sinuman kapag siya ay tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi nanunukso ng masama at hindi rin siya nanunukso sa sinuman. Ngunit ang bawat tao ay natutukso sa sariling pagnanasa kapag siya ay nahila at naakit nito. At kapag pagnanasang iyon ay naipaglihi, ito ay nanganak ng kasalanan at ang kasalanan kapag lumaki ay nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal sa kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na nasa Kanya ay walang pag-iiba o aninuman ang pagbabago. Alinsunod sa Kanyang sariling kalooban, tayo ay pinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayong maging isang uri ng unang pagbunga ng kanyang mga nilalang.
pakikinig at pagtupad. Unawain ninyo ito at minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkakagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya't alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihang maligtas ng inyong mga kaluluwa. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang, na ang dinadayan ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tinupad, siya ay katulad ng isang taong na tinitignan ang kanyang likas sa mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umalis agad agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at ang nananatili na hindi tagapakinig na malilimutan kundi tagatupad, na gumawa siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Kung inaakala ng sinuman na siya ay relihiyoso, subalit hindi napipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyong ng taong iyon ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng Diyos at ang Ama ay ito ang dalawin ang mga ulila at ang mga tao balo kanilang kahirapan at panatilihin sa sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Ang salita ng Panginoon. O di po ba guys, sabi nga dito, ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang sa na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat kung ang sinuman na tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang taong tumitikim sa kanyang likas at mukha sa salamin, sapagkat ang minamasdan niya ay ang kanyang sarili at umalis din at nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. So dito nga, sabi nga po, hindi po lahat ng haleluya ay mapupunta po sa kalangitan. Dito po natin, ang James po, ito po yung maikling chapter ng New Testament, pero malaman po siya. Di po ba, pagka hindi po natin tinutupad daw yung ating napapag-aaralan, parang tayo'y nanalamin, tapos pag alis, kumbaga ganyan nagmemorize, pero nakalimutan agad-agad. Yan, ganun po. Alam niyo po, ang salita ng Panginoon is napaka-fragile po. Huwag po natin gagawin or mangangako, lalo na po sa pangako sa Panginoon, dahil napaka-ano po yun, secret po yun, na I love you Lord, sabi mo, pero ang ginagawa mo, nangungupit ka naman. Alam niyo po, minsan, ang tinatawag na corruption is nagsisimula po yan sa paunti-unti. Nagsisimula po yan sa pamilya hanggang palabas. So, pag ang salita ng Panginoon po, ang salita ng Biblia po ay tumimo sa isip sa salita ng isang tao, talaga doon nyo po makikita, makikilala ang tunay na talagang nananalig or may pamumuhay ng salita ng Panginoon, dahil the way they talk, the way they pakikisama, sabi nga dito, ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at ang Ama ay ito'y dalawin ang mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan, pananatili ang sarili na hindi madungisan ng sanlibutan. Ito po yung pagtulong ng walang kapalit. Alam niyo po yung ang tulong na may kasamang kapalit, hindi po yung tawag doon. Ang tawag po yung barter. Yan.
Kaya po pagka tayo po tumulong o kayo po tumulong, huwag nyo na pong lalo na po yung mga nasa social media, nagbigay lang ng isang kaperanggot, nakabidyo pa, hindi po yung ganun. Ang totoong pagtulong na biblical po is, wag mo nang ipahayag, unless na makita nila talaga na hindi sinasadya, yun na lang. So, ang salita ng Panginoon po na talaga is ang makapangyarihan sa ating buhay. Alam niyo po, totoo po yun. The more you seek the words of God sa ating buhay, katulad ko po dati na ako po isang pasaway sa aming pamilya, but nung ako'y nandito sa Hong Kong at talagang tatawagin ka talaga ng Panginoon, alam niyo po, it doesn't matter, kahit po anong mangyari is, gagawin ka po niya talagang tagapasunod. Kagaya ko po, nagpunta po ako dito na hindi po ako talaga bihasa kahit ano. Ngayon, kahit ngayon pa naman din, hindi pa rin po ako bihasa, but I'm willing to undergo any circumstances, any training for God's glory alone. So, sana po guys, kayo din po, sana ang gawin niyo pong meditation po sa inyong buhay is ang salita ng Panginoon. Huwag po yung meditation sa social media, kasi po alam mo, yung social media is one of the way ng kaaway. Pero supposed to be, kung titignan nyo po, ang ating number one na kaaway po ang ating sarili. Why? Kung may nakikita ka, tapos hindi ka na natitim, that is, makikita po na talaga ang salita ng Panginoon ay natimo na po sa inyong puso. So hanggang dito na lamang po, sana ugaliin din po nating magbasa po ng salita ng Panginoon. Huwag lang po magbasa, kundi isabuhay po. Yun po yung talagang tunay na blessed po. Ang gustong malaman ang salita ng Panginoon, na babasa, nakikinig, at higit sa lahat, ito po ay nagagawa sa ating buhay. Huwag po muna nating ipagawa sa iba, kasi nakakahiya sa Panginoon. Nagsasabi ka, sabihin mo ganito, pero ikaw mismo na nagtuturo, hindi mo parang nakakaya po yun in the eyes of the Lord. So hanggang dito na lamang po, and have a nice day. Bye bye.